Bilang paghahanda po sa magiging epekto ng Super Typhoon Inday sa bansa, nagsagawa ng emergency meeting ang pamunuan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA kasama ang Metro Manila Mayors. Tinalakay sa pulong ang sitwasyon at patuloy na declogging sa mahigit sa 100 flood-prone areas para maibsan ang baha. Para sa detalye, may live report si Erlo Bringas. Erlo. Sali, tiniyak ngayon ng MMDA ang kanilang kahandaan sakaling maramdaman itong papasok na bagyo sa Philippine Air Responsibility, itong super bagyong Inday. Pero kagabi pala bang ali ay sa kabila ng thunderstorm dito sa ating kinalalagyan sa Commonwealth Avenue, naramdaman na ang gutter deep na pagbaha. Isa itong lugar na ito sa Commonwealth Avenue ang tinukoy ng MMDA na flood prone areas, pero nais nilang magawa ng paraan yan para maibsan ang epekto kung sakaling uulanin na naman ng malakas ang Metro Manila. Pasado alas 8 ng gabi nitong Lunes, agad na binaha ang bahagi ng Commonwealth Avenue eastbound lane dahil sa biglaang pag-ulan. Kaya ang resulta, lumubog sa baha ang outer lane ng kalsada na umabot mula gutter deep hanggang tuhod ang taas. Ang mga motorista nagkanya-kanyang diskarte para makaiwas sa baha na nagdulot din ng napakabagal na daloy ng trapiko. Maging sa may bahagi ng isang mall sa lugar, lumubog din sa baha. Ilang minuto lamang yan na malakas ang pag-ulan dahil sa thunderstorm. Ganyan na kaagad ang naging sitwasyon. Isa lamang ang lugar na yan sa Commonwealth Avenue sa mga tinukoy ng MMDA bilang flood-prone area kapag nakakaranas ng malakas na pag-ulan sa Metro Manila. Dahil dyan nagkasana ng interagency meeting ang MMDA kasama ang Metro Manila TRRMC, Metro Manila Council at iba pang ahensya upang mapaghandaan ang posibleng epekto ng bagyong Inday ngayong Biyernes. Hindi maglalandfall yung bagyong Inday, although nasa super typhoon category pa rin siya. So expect natin na hihila ng hanging habagat na magdudulot ng pag-ulan. Tayo naman as early as last week, kahit nung malayo pa yung bagyo, may mga paghahanda na tayo. Nandito si Director George, nag-meeting na sila last week ng mga technical staff, mga DRRMOs ng mga LGUs, at nagkaroon na sila ng pagpupulong regarding preparations, inventory ng assets, pre-positioning ng assets, preemptive evacuation plan, kasi hindi nga natin alam kung tatama or hindi, or kung magde-direct hit yung bagyong Inday. Nanawagan naman ng MMDRRMC sa mga LGU na agarang linisin ang mga daluyan ng tubig, kolektahin ang mga basura sa lansangan at magpreposisyon ng mga response team, kagamitan, pagkain at iba pang pangangailangan sa mga low-lying at flood-prone areas. Inaprubahan din sa pulong ang pagpapatupad ng Blue Alert simula Huwebes kasabay ng pag-activate ng Virtual Emergency Operation Center, habang face-to-face naman ang operasyon mula Biyernes hanggang Linggo. Ating 73 pumping stations na nasa pangangalaga ng MMDA ay gumagana po lahat, may sufficient crudo or kuryente, at yan po ay maintain properly noong summer. So may expect nyo naman po na nakahanda yung ating mga pumping stations kung dumating man yung malakas na pag-ulan. Sa kabila nito, tiniyak naman ng MMDA na nakahanda rin ng mobile pumps habang may karagdagang mga unit na inaasahang magdaragdag sa mga susunod na araw upang mas mapabilis ang pagkapula ng baha sa mga kritikal na lugar. Gate ng mga opisyal, mas mabilis nang umuhupa ang baha sa mga lugar na may mga natapos ng flood mitigation projects. Gayunman, binigyan din nila na malaking balakid pa rin ang walang patid na pagtatapon ng basura na nagbabara sa mga drainage at estero. Paulit-ulit kahit na anong gawin namin na proyekto, kung hindi kami tutulungan ng ating mga kababayan tulad sa Araneta, nakita nyo naman napakalaki ng drainage na pinagawa ni Seth Vince doon. Ang bilis na tapos, binisita ng ating Pangulo. Pero kahit anong laki niyan, kung tatambakan mo ng basura, wala rin po mangyayari.
Samantala, Ali, ayon sa MMDA, ay patuloy silang makikipagtulungan din sa LGU para mapaalalahanan naman ng LGU yung barangay level kaugnay sa tamang pagtatapon ng basura para nga doon sa mga residente. Gagawin naman nilang tuwiran yung monitoring lalo na simula bukas hanggang sa maramdaman itong bagyong Inday dito sa ating bansa, lalo na dito sa bahagi ng Metro Manila. Ali. Erlo, iniulat natin dati na mayroong plano. Hindi ko lang alam. Gusto kong tanungin sa'yo kung natuloy yung plano na magkakabit ng mga CCTV sa mga LGU para nga mahuli itong mga illegal na nagtatapon ng mga basura. Well, Ali, wala pang nasabi ang MMDA kung nagdagdag na sila ng karagdagang CCTV cameras para ma-monitor yung mga nagtatapon ng basura. Pero for the meantime, ang kanilang tinukoy na activated yung NCAP ay dito sa bahagi ng Commonwealth Avenue, maging dyan sa bahagi ng EDSA. Nasa LGU na raw, Ali, kung dapat na gawin na rin daw ng LGU yung paraan na yon para agad na mahuli itong mga walang habas na nagtatapon ng basura kung saan-saan, Ali. Alright, maraming salamat Erlo Bringas, nag-uulat live.